Ay, magandang umaga ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 10 ng umaga ho rito, mga boss. Mamaya mag-collab tayo, magandang comments nyo. Salamat ho sa dumadagdag na subscriber, no? Aski pa konti-konti yan, okay yan, basta magkakasama tayo, di ba? Magbigay lang ho tayo ng ano rito, kaya Mima Alicia. Bigay tayo reaction dito. Tungkol kay Digong, ha? Si Mima nato eh. Sabi niya dito, pinersonal na ni Digong si PBBM. Bakit? Napanood niya siguro yung ano ni Digong. Yung press conference ni Digong na parang nakadroga si Digong nun. Lahat minure. Pakinggan si Mima. Nagbibigay tayo ng reaksyon. No? Tinawag po guys ni former President Duterte na undergraduate lamang daw po itong si PB. Ay, kukontent ko sana yan, Mima eh. Kaya lang, inauna ka na. Kaya magre-reaction na lang ako dyan sa tinawag na undergraduate. Teka, totoo naman kasi yun, Mima. Sige, totoo yun. Tuloy mo. PBM. Grabe yung mga banat niya kagabi. Super anghang. Totoo yan. Talagang grabe yung banat niya eh. Digong dyan kay BBM, tsaka kay Lagdameo pa. Hindi lang kay BBM ha, kay PBBM ha. O, sige, tuloy mo. Nilait ba naman guys ang ating Pangulo? Oo. Sabi niya undergraduate ka lang. Second year ka lang. Sabi niya second year ka lang. Mas mataas. Totoo naman yung sinasabi ni Digong. Mima, nalasing ako dito sa vlog ni Mima nato eh. Alam niya ako eh, hindi ako minom eh. Nalasing ako sa kape. Mainit ang ulo ni Mima kay PBBM. Kay PBBM, kay Digong. Paano nga, nilait-lait nga. Insulto si PBBM, di ba? O, tuloy mo. As yung pinag-aralan ko sa'yo. Galit na galit Totoo yung sinabi ni Digong. Mas mataas nga ang pinag-aralan ni Digong dyan kay PBBM. Tuloy mo. siya kay President Marcos. Masyado ng personal ang kanyang banat. Anyway, si former President Duterte lumabas na po sa Lungga, which is kagabi nga po guys, nagpa-press con. Napanood ko na rin yan. Yung press con na yan, ha, Mima? Alam mo, Mima, ito, reaksyon ko dun sa galit ni Mima. Diyan kay Digong na yan. Ininsulto nga naman na si PBBM. Pinagsabihan pa nga, Mima eh. Baka akala mo na tatargetin daw niya eh. Diba? Ay, nako, Mima. Alam mo, nung nagsasalita yan, wala pa eleksyon, marami nang sinasabi yan si Digong dyan kay PBBM. Na sabi nga niya, meron tayo tumatakbo presidente na nagko-cocaine. Sabi niya, anong ginawa niya ito? Sabi ni Digong dyan. Anong ginawa nito? Bakit? Except for the name. Natatandaan ko yan, Mima, akala mo na lasing yata si Digong ng mga panahon na yun. Pero anyway, maski hindi yata nakainom to, parang lasing eh, di ba? Alam mo, Mima, si Digong, lahat yan, Lagdameo, pinag-iinsulto niya sa speech niya na yan, oo. Ang pinakamabigat na ginawa ni Digong sa gabi na yan, magtaka ka ba naman na si PBBM ang insultuhin yan? Kung yung mismo ngang Supreme Court Justice Antonio Carpio, sinabihan ni Digong na stupido, idiot, kung ano-anong sinasabi niya diyan. Diba, Mima? Kaya walang katakataka kung yan si PBBM, insultuhin ni Digong. Dahil yun nga, yun sa Digong, mas mataas pinag-aralan ko dyan kay BBM na yan. Diba? Pero, Digong, baka sinasabihan mong stupido, Justice, Senior Supreme Court Justice, at may sinasabi ka pa na kaya lang siya naging Supreme Court Justice kasi konektado siya sa politiko. Marami kang inappoint na konektado sa iyo, di ba? Bago ka bumaba ng pwesto.
Pati sa Comelec, marami kang binata dyan. Supreme Court, marami ka ring inano dyan. COA, ikaw rin yata nag-ano dyan. Court of Appeal, Ombudsman, lahat yata yan, pinwesto mo Digong eh, di ba? Lahat ba yung pinwesto mo dyan, karapat-dapat na talagang nandyan yan, o bata mo lang, ha? Oo. Pati nga yan si Rimulya, medyo takot pa ang galaw ko dyan, eh. Takot pa yan, eh. Tatatakot pa ako dyan, sa totoo lang. Oo, walang mahuli, di ba? Oo, mga boss, ha? Alam niyo si Digong, Mima, ha? Yan si Digong. Lahat yan, magmula sa presidente, pag hindi nagalit si Digong sa mga nasa kabinete ni Digong, ni Bongbong, kampi niya yun. Mima kaya, ha? Yan ang alamin mo. Pero pag lahat, sila Dameo, sila, Romualdez, lahat yan. Stupido yan pagdating kay Digong. Talagang Mima ka eh. Pero, si Kibuloy, hindi stupido si Kibuloy. Di ba? Love niya si Kibuloy eh, di ba? Appointed son. Sinabi niya yan, parang pinuri pa ni Digong yan eh, si Kibuloy eh. Hindi stupido yan. Ano tawag mo kay Kibuloy? Digong, best friend. Takay mo kaluluwa mo, dadaan pa diyan bago makapunta ng langit. Siguro Mima nagpapalakas lang si Digong kay Kibuloy. Dahil yun nga. Takot si Kibuloy si Digong kay Kibuloy dahil baka yung kaluluwa niya sa halip na baka hindi pirmahan ni Kibuloy na sa langit siya pupunta. Ang buhay ito. Mima, anong klaseng nangyayari sa mundo? Lahat stupido kay Digong. Supreme Court Justice, stupido. Pero yung anak niya, yung anak niya, si Fiona ba tawag niyo dyan? Kay Sara, very good yan. Very good yan. Galit nga siya dahil dapat nawala yung mga milyon-milyong confidential pa na hinihingi niyan di ba? Kaya galit na galit yan, di ba? Yan si Digong. Basta nadikit ka sa kanya, yayaman ka. Tignan mo si Bantag, daming pera, di ba? Qualification ni Bantag. Ikaw ang sa Bureau of ikaw ang doon, pinaka-bots doon. Gusto kita kasi nagbabato ka ng granada. Palakpakan naman yung mga tao. Ewan ko, nangyari sa mundo to. Pero yun nga, wala nang biruan, mga friend. Sana to, makarating kay Excellency to. Pag hindi mo inayos yan, hindi ka tatantanan yan. Oo. Sa totoo lang, siguro naman hindi naman maraming isip kailangan dito, mga bossing. Bumalik ka na sa ICC para sa taong bayan. Para mawala na yung mga ganyang klase. Oo. Saka yun nga, sabi nila Ronald Llamas, malapit na ang ICC. No? Malapit na. Kaya eto, pinanood ko si dating Secretary Ronald Llamas talagang gagawa na to ng lahat ng kayang gawin. Dahil yun nga, alam niya na pwede mangyari. Which is mali. Kung yan ang galaw niya, tatakutin niya yung si PBBM. Ganun nananakot siya di ba? So pinanood niyo ba yung speech niyan? Oo. Sabi niya kay Carpio, kung ayaw pumayag ng China, may magawa ka ba? Gigirahin tayo. Puro gigirahin tayo sinasabi niya, di ba? May magagawa ba tayo sa China? Yun. Sabi nga ni Justice Carpio, di ba? Kung ganyan ang attitude mo, na puro, baka maburat sa mapa. Yun ang gusto niya mangyari. Gawin tayong probinsya ng China, di ba mga boss? Kala mo, biro yun? Totoo yun. Oo. Pero pumapalakpak naman yung mga nakikinig sa kanya, sa Malacanang ba niya sinabi yun? Oo. Babae lang itong China na to. Ligawan ko to. Dami pira
Tapos yan, sige, hukay kayo dyan. Basta, share tayo. O, 60-40 tayo. Yun yata ang deal niya eh. 60 sa amin, 40 lang sa inyo kasi mayaman naman na kayo eh. Dami naman kayong pira eh. O, diba? Pinagkasundo niya talaga eh. Oo, kaya, ito naman China, naniwala lahat sa sinasabi niya. O, diba? Pero yun nga, no, mga boss. Impeachable offense, sabi nga ni Justice Carpio. Pero walang pumalag eh. Nung siya nakaupo, lahat talaga pumwede, di ba, mga boss? Oo. Kung may gumalaw lang na opposition doon, sa ginawa niya, baka na-impeach nga yan. Oo, yan si Andigong na yan. Dahil sabi nga, Justice Carpio naman kasabi, impeachable offense eh. Di ba? Eh, mantakin mo, hindi naman sa'yo pamigay mo. Ha? Alam nyo, no? Merong panahon, no? Tagal na. Merong mga kaibigan ako sundalo. Malapit lang ko kami rito eh, sa kampo. Oo. Mga kaibigan ko, nagsasanlaho sila sa akin ng baril. Oo. Nahuli sila. Oo, nahuli sila. Tapos yun, may kaibigan ko yung may isa akong kaibigan doon na pumroteksyon sa akin kasi muntik ako madamay eh. Oo. Sabi ko lang doon sa pinaka-general na Mula akong dyan, gusto ko lang matulungan sila dahil nagigipit, sabi ko. Actually, ayan walang bawas yan, isang bala. Hindi man ako marunong dyan, kako. Armalite pa nga eh. Pero sabi nung kaibigan kong kapitan, PMA rin eh. Wala na ko siya ngayon, namatay na. Sabi nung hindi mo ba alam, sanla na nila yung kanilang asawa, wag lang yan. Kasi hindi yan kanila. Yung asawa nila, kanila yan. Pero yung baril na yan, hindi. Government property yan. Sabing gano'n. Pwede ka pa nga makasuhan dyan. Sabi ko, sir, nagmamalasakit lang ako. Yun. Kaya, naayos ko, kumbaga. Dahil sa tulong ng aking kaibigang kapitan. Yun ho, yan. Baril pa lang yun, ha. What more ito? Pinagkasundo mo yung di ba? Yun ang problema. Mima. Anyway, yan basta yung kay Ronald Llamas, nanahanap ko nga eh. Basta ini-expect ni Ronald Llamas na bago dumating ang June, bago bumaba ang warrant of arrest galing sa ICC, talagang gagawin nito lahat ang kanyang magagawa. Yun ang problema dyan. Kaya magiging magulo ito. Maraming popcorn tayong aanbangan. Hindi ho yan titigil. Mantakin mo, parang niloko-loko lang niya yung mga yung press conference. Si Kibuloy, andyan lang yan sa Tamayong, hanapin nyo. Hindi naman yan aalis dyan. Malaki lang kasi Tamayong, ganun-ganito. Bahay ko, punta kayo sa bahay ko. Magaling si Digong sa Saywar. Ha? Lumulusot sa Gaya nga nung ginawa niya ng eleksyon, di ba? Sabi niya, subukan ninyo, gusto ko bago ako bumaba, makakita ko ng malinis na eleksyon. Niya. Subukan ninyo mandaya. Pahuli ko kayo sa pulis. Padalang ko kayo ng sundalo. Patay ka ako. Tapos na. Panalo na sila. Sino pwede mandaya kung di sila lang, di ba? Yun. Magaling si Digong na sa engot lulusot eh. Di ba? Gaya yan. Kaya sila nakipagkaibigan daw sa China dahil pag ginera tayo ng China, wala naman tayo ikakasama, mamatay lang tayo. Kaya masabuti kaibiganin mo ng China. Pinamigay pati mga isda. Hinayaan na niya mga isda doon sa sarili natin bakuran. Di ba? Wala ho talagang matino. Totoo lang. Kaya nga, God moves in a very mysterious way, no? Ngayon, nasa kamay na ni Excellency kung papayag din siya na parang siya nakaupo, ibinabatok-batukan siya. Ganun ang labas niyan eh. Binubuli siya. Di ba? Binubuli na yung Pilipinas ng China. Binubuli pa siya netong si Digong. Yan mismo, mga friend. Talagang pinalalabas si Digong na weak leader ka. Kaya yun nga, usap-usapan na ito. Pag hindi pa siya umaksyon dyan, sa mga style ni Digong na ginagawa dito sa kanyang gobyerno, ewan ko na lang. Grabe sinabi niya doon sa press conference na sinasabi. Pati si Lagdameo, wala kayong alam, gumaganon pa
Talagang napakatalino niya. Oo. Takay mo yung Justice Carpio, stupid, sabi niya. Idiot, kung ano sinasabi niya. Diba? Parang nakabatak na hindi mo maintindihan kung magnasalta, no? Si Alvarez naman, nakaupo lang doon, no? Ni isang letra yata, wala sinabi. Naging dekorasyon siya ni Digong, eh. Kaya pakinggan lang niya si Digong sa mga pagwawala ni Digong, no? Yun. Meron siyang, magkulab na tayo. Marami ako napanood na speech ni Digong, eh. Nakakatuwa, eh. Kaya nag-speech siya. Yan, si Tugade. Yan, si ganito. Mga kaklase ko yan. Mga bright yan. Ako, wala. Puro 75 lang ako, eh. Yan. Pero, under ko sila ngayon. Kasi ako presidente, eh. Diba? Ako, uutusan ko lang sila. Parang ganun. Talagang si Digong, eh, napaka-hambog niyan, eh. Di ba? Hambog ba? Humble. Basta yan, mga boss. Nakakatakot po yan. Pag yan nakabalik sa pwesto, tapos ang Pilipinas. Gigil na gigil ho yan. Yan Duterte. Diyos ko. Ewan ko, Yung klase na yan. Oo. Tansya ko nga, di na makakaintay pa ng matagal yan, eh. Oo, dahil nagkakanda ipit-ipit na sila, eh. Gagawin na niyan lahat. Any trick under the book. Any trick in the book. Bahala na. Sabi nga, maganda yung usapan ni Richard Hidarian, tsaka ni Secretary Llamas, maganda. Talagang mag-go for broke na to, yun ang pinag-uusapan nila, eh. Todo-todo na tong talagang hindi na patatapusin ang termino si Bongbong. Ang problema nga, sabi nga ni Ronald Llamas, wala siyang military. Yun. Pero tinitigas ni Digong na hindi sa'yo ang military. Diyan sa speech niya. Police, kung marami siyang sinasabi. Hindi gaganyan si Digong, maggangaka ng ganyan yan, na wala siyang pero parang wala nga, di ba? Kasi nga, yung sa Liwasan Bonifacio, 7 araw doon, na talagang go na yun, eh. Wala sumamang military. Pero yun nga, hindi naman siguro ganun kabobo yung military para makakuha ng isang kagaya ni Digong na naman. Hindi ho siguro. Yun nga, asa tayo na hindi magtagumpay. Yan. Kung hindi, nagkakaleche-leche, totoo. Kasi, alam nila rin yan, eh. Na pabagsak ng pabagsak yung sa survey. Pabagsak ng pabagsak, eh. Yung trust rating sa mga Duterte, pabagsak ng pabagsak. Maliban na yung mga Duterte sa Davao, no? Talagang kanila yung Davao, eh. Di ba? Sheriff nga doon, sinasapak lang, eh. Di ba? Magkulab na po tayo, mga boss. Marilo Pabianak, shout out, Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Talagang nakakalungkot na nagkaroon tayo ng presidente na maliwanag na taksil, sabi niya. Kaya hindi tayo dapat magpabaya na maupo na naman ang anak ng taksil. 1, Duterte is enough, sabi niya. 2 is really disastrous in our country. God bless us, mga ka-warriors. God bless and protect our country. Totoo yan, friend. Sumagot si Jane L. Shout out, Jane L. Niya. Kalimitan, if talaga ng mga dudes ang bansa. Kalamitan. Kalamidad siguro to. Kalamidad, dala ng mga Duterte sa bansa. Totoo. Edelberto Garcia Jr., shout out, Puro pasikat pa ang matandang hukluban na to. Dutae, wala na sa pwesto, puro ka ipalam pa. Salot mga DDS, dutae ng lipunang Pilipinas. Alam nila yan, eh, na mahina na sila sa tao, eh. Kung sa eleksyon, baka hindi na sila manalo. Baka malamang sa alamang, pabagsak na ng pabagsak, eh. Lalo ginagawa nito. Basahin mo yung mga comments doon sa ginawa niyang press conference. Talagang wala hong pumuri sa ginawa niya. Puro mura na naman ang pinagagawa doon, eh. Di ba? Lahat, Lagdameo, Marcos, Justice Carpio. Siya lang ang magaling.
Raul Villanado, shout out ha. Greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless and have a happy weekend. Salamat Raul. Raul Villanado ulit oh. Talagang tahasan na ang pagbangga ni Ladigongyo sa administrasyon ni BBM. Laban na ito, lalo na sa pagtago niya kay Kibulok. Totoo, laban na talaga yan. Di, si Kibulok nila maawakan si Kibulok. Maniwala kayo. Swerte ha. Kung makukuha nila yan. Oo. Either wala na yan o nakatago na ng permanente. Ha? Raul Villanada ulit oh. Talaga lang magaling magpaliwanag ang mga nuno ng sinungaling na si Digongyo. Oo, paliwanag niya, lusot naman sa tanga eh, di ba? Pero pag binasa mo yung mga comments doon sa ginawa niyang press conference, wala akong pumuri. Oo, ang dami nga eh. Kako, naghahanap ako eh, wala eh. Naubos na eh, wala kako. Raul Villanado ulit oh. Pag hindi ayon sa panlasa ni Digongyo sa kanila, stupid. Si Kibulok, ito oh, si Kibulok nga, madalas sabihin walang due process pag hindi lapat sa kanilang panlasa. O, di ba? O. Si Kibulok parang pedophile eh, di ba? Mahilig sa bata. Oo. Ayon kay Arlene Stone ha, yung maski yung kababagong regla, yun ang gustong binibira. Di ba? May mga taga-survey, may mga ano pala si Kibulok, mga bugaw, na tumitingin ng mga ganun. Oo, eh marami siyang estudyante. Meron nga siyang Jose Maria College. Buyigisit. Melchor Tolentino, shout out. Hindi nila pinagpapatulan si Tutaye. Kayang ang lakas magsalita. Kaya malakas ang magsalita. Napakasama, sabi niya. Kaya nga dapat kahiya-hiya na siya. Hindi lang dito sa Pilipinas, mga boss. Buong mundo yan, nakikitang binabastos lang siya niya ng isang bastos, ha? Lahat binabastos eh, di ba? Oh, stupid lahat, minumura niya, oh. Kalat ni Baya, shout out. Miss Akira Milu, shout out. May you have a good weekend. Ingat palagi, sabi ni Kalat ni Akira. Ben Torres, shout out. Gising Solid North. Protektahan natin si PBBM. Akala yata ang Digong ay marami sila. Oo, dapat. Oo, di ba? Mas marami yata ang Kailokanuhan eh kaysa sa Davao eh, di ba? Annie Aquino, shout out. Gandang gabi, Karoke. Halata naman na malakas sila during time nila. At talagang benta boys din ang ginawa eh. Sana sa susunod na eleksyon, mamili na ang tao ng hindi maka-China. O, yun mismo. Noel Tenko, shout out. Librado Ludovico, shout out sabi niya. Diyan magaling ang matandang Dutae sa pagmumura. Kakarmahin din ang mga Dutertaning. Ikaw Dutae ang pinagmulan ng lahat ng problema ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Sino pa ba? Nilaban ni Pinoy pagdating sa kanya eh. Papel lang ikayan eh. Tatapon pa nga sa basura, di ba? Okay na, wala. Anong klaseng presidente ito, no? Ba? Kaya lang, wala nga nakalaban eh. Natulog ang Kongreso, natulog ang Senado, di ba? O. Nakakulong pa si Dilima. Montik pang pinakulong si Trillanes. O, di ba? Ganun katibay eh. Nahawakan niya yung mga magaling talaga eh. Totoo lang. Alam niya kung sino yung sustatapala niya ng kwarta eh. Diba? Pero natapos din, di ba? Nakalaya rin si Senadora de Lima, di ba? Kaya itong eleksyon na to, wag lang mamamanipula to. Maaring manalo na yung mga matitinong kandidato. Maliban na, kung makalusot na naman yung mga style nitong Comelec, patay tayo. Rodelia Alpilor, shout out. Kaya sir, galit na galit si Digong kay PBBM dahil di nasunod gusto niya at nabigo siya kay PBBM. Salamat sa Diyos at hindi sumunod si PBBM. Totoo.
Tsaka maraming hindi. Maraming advisor si PBBM na hindi naman siya pababayaan, di ba? At lalo yung asawa niya, abogada yun eh. Di ba? Arin Tayam na shout out. Good evening po tayo to your family and Rocky Warriors, sabi niya. May G, shout out. Dapat hindi na yan kino-cover sa media. Yan demonyo na yan, puro na lang naman kasinungalingan pinagsasabi niyan. Ewan nga ba dito sa media, no? Sa bagay, wala naman yatang matinding media ang pumunta ron eh. Meron ba? PTV5 lang yata, halos nandun doon. Tsaka si Badoy. Oo. Ben Torres, shout out, sabi niya. Mas mabuti mga huwag na siyang hulihin para magtago na lang siya, para na rin siyang nakakulong kasi sumuko yan, makakapagpiyansa lang yan. Hindi yan makakapagpiyansa kasi meron siyang no bail eh. Oo, tsaka sa itsura ng ginawa nila kay PBBM ngayon, pag nasa lakop yan, kaya ayaw na yan sumuko dahil natatakot siya sa multo niya eh. Sa mga pinagsasabi niya kay PBBM eh. Meron pa siyang mga sex orgy sa Malacanang, may budo kung ano sinasabi niya. Marami siya sinabing nakakasuka, hindi makain ng aso kay PBBM sa asawa niya. Kaya takot yan. Hindi yung kung ano nila sinasabi niya, tatakot siya sa Amerika. Kung ano, actually hindi. Doon sa kangangak niya, doon siya takot. Oo. Tignan natin ha. Pero sa tansya ko hindi susuko. Hindi susuko. Yun din ang tansya ni Atty. Claire Castro eh. Di ba? Rodelia Alpilor ulit to. Si Rox, para sa akin, duwag si Duterte. Kaya matapang siya, ginagamit niya pera ng taong bayan para gamitin sa pagpatay sa taong kalaban niya. Hayop talaga siya. Putak ng putak. Yan lang po sir. Perwisyo talaga sa ating lahat, lalo na kay PBBM. Oo. Pag nakapag-vlog ako mamaya, magbabalik tanaw tayo. Oo. Yung si Matabato, no? Alin tayo ulit to. Tapang-tapangan lang yan, nahalimaw na digong na yan. Pero ang totoo, nanginginig na yan sa takot, lalo na pag dumating na ang kaso ng halimaw na si Digong na yan galing sa ICC. Tignan na lang natin kung gaano hahaba ang buntot at tapang niyan. Pag nakikooperate ang Pilipinas sa ICC, maganda yan. Pero malamang sa alamang, mag-i-operate na yan. Para arestuhin itong mga Duterte na to, no? Malamang sana, ha? Pero gulo yan. Lalaban yan eh, maraming armas eh. 'Di ba? Si Duterte. Kaya dapat bago dumating yan, lahat. 'Di ba yung armas ni Kibulog gusto nang i-revoke yung kanyang license. Dapat ganun din ang gawin. Kasi anin ba nila yung ganun karaming collector's item pa ba yun? Sabi nga ni Atty. Claire, 350 plus na mga high power na baril, 'di ba? Benny D. Tungol. Shout out, sabi niya. Hanggat di sinusupalpal ni Bongbong yan, di titigil yan. Di tatahimik ang bansa natin at walang papasok na investor. Yun. Ganun talaga mangyayari. Ginugulo na ito eh. Ang masakit nito, mga boss, no? Si Sara Duterte, no? Kapal din talaga ng mukha, no? Yung tatay niya, winawalang niya yung amo niya. Ayaw pa mag-resign sa pwesto bilang DepEd Secretary, di ba? Ewan ko, no? May tao talagang ganun, di ba, mga boss? Ladies Anita ulit, oh. Ay, Ladies Anita, shout out. Isang mapayapang Friday, Sir Roque, especially to your loving wife. At sa aming lahat ng sumusubaybay sa iyong vlog everyday po. Ganda ng topic na ibabahagi mo po tonight. Thank you so much at puro katotohanan lamang. Di ba? Mahirap magano dito eh.
Sa totoo nga lang, tight ang ano ko eh. Mister, sa totoo lang, tapos PPK ka, di ba? Kalokohan, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Karapat dapat patanggal ni formerly Court Justice Antonio Carpio ang stupid na si Duterte shit sa katotohanan. Tanggalan na dapat ng lisensya ang pagiging abogado para sa aking opinyon, di ba? Tsaka dapat kasuhan niya. Oo. Ha? Ewan ko anong kakaso dyan, pero yung pinumura ka eh. Minumura siya. Alam ni Justice Carpio yan, talagang dapat sampahan ng kaso yan. Oo. Oo, di ba? Kaya mo, Chief Justice ka, tapos sabihin ka, stupido, idiot, kung ano sinabi. Oo. May kaso yan eh. Oo, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Duterte shit, ang duwag talaga po. Oh, di ba? Pumunta raw siya kay, di ba, sa speech niya. Pinuntahan ko kasi si Xi Jinping at sinabi ko sa kanya, harap-harapan, amin yan. Sabi naman ni Xi Jinping, hindi subukan mong kunin kung gusto mo ng gulo. O, anong gagawin ko? Alang naman, wala naman ako magagawa, hindi naman tayo mananalo. Wala na. Paano? Alam mo kasi, ang Pilipino, parang, dahil palayasin yung Subic Bay, Zambales, yung mga Navy dun, hindi binigyan hindi renew yung kanilang kontrata dahil kaya na raw tumayo sa sariling paa. Kung hindi napalayas yung sa Subic eh, hindi nakapasok yung inchik dito eh. Oh, wala na eh, wala nang bantay eh. Oh. Kaya nakapasok yung inchik, di ba? Oh. Arin tayo ulit oh. Dapat aksyon na naman ni BBM. Buhay na niya ang binabanatan. Dapat putulin na ni BBM ang mga paa, kamay at dila ng halimaw na digong para mabawasan na ang mabibiktima niyan na halimaw na digong. Galit si Arlene Tayam. Si BBM hindi. User, shout out. Kung naging kapanalig lang sana ako ni Kibulok, siguro sawang-sawa ako kakaiyot ng babae ng mga angel ni Kibulok. Oo. Siloso si Kibulok, ikaw talaga. Ladies Anita ulit oh. Kailangan talagang patuloy lumaban sa China. Total, maraming kakampi sa ating pakikipaglaban sa China. Huwag tayong matakot para itong China ay magkaroon din ng takot sa makikipaglaban sa ating ayungin shoal. Demonyo ka, Duterte shit. Traidor ka. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hanip ka, Duterte shit. Nakakasuka ang ginawa mo sa Pilipinas at taong bayan. O, diba? Pero pinapalakpakan pa rin siya. Alin tayo ulit to. Kaya pala nung 2022 election, atat na atat si Halimaw na digong na mag-president si Sarang walang utak. Walang kakayahang mamuno para matakpan yung mga kagaguhan na ginawa niya sa Pinas. Malamang may lilitaw pa na mga kagaguhan na ginawa niyan sa Pinas. Marami pa yan. Alin Tayam, nak, marami pa yan. Sabi nga ni Kaper, si tip of the iceberg lang yung mga nahuhukay na yan. Marami pa yan. Marami talaga yan. Ayaw nga lang ito eh. Parmali lang, pag pinakalkal ulit ni His Excellency yan, talagang suka ng malaki dyan. Marami yan. Marami yan. Ewan ko sa kanya. Diba? David Alin Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Sa mga Rocky Warriors. Hay, naku. Lumabas na naman si Digong na wala namang magandang masabi kundi siya lang ang magaling. Oh, diba? Siya bida. Alam mo, yan si Tugade. Bright yan. Pero under ko lang yan. Ako 75 pero ako presidente. Oh, diba? Pinagmamalaki niya pa yun, diba? Nakakapanloko siya ng mga Pilipino. Maski na siya bobo, may bumoboto. O, diba? Ganun ang dating nun eh, diba? O. Tuloy natin kay David. Wala siya sa kalingkingan at dunog. O, yun. Wala siya sa kalingkingan ng dunong at wala siyang sa kalingkingan na dunong ni retired Supreme Court
Senior Associate Justice Antonio Carpio. Wala na yan, mga dutae na yan. Buo nila mukhang bangkay na. Buo nila mukhang bangkay na nga eh. Hindi na lang magpahinga at magpasarap sa buhay. Kaunti na lang ang natitira niyang oras dito sa mundo. Good day po, Karok. Hindi nga siya pwedeng magpahinga, David eh. Kasi kailangan kukunin ng ICC, di ba? At napaka-imposible naman, David, kung hindi pa makiki-operate ang Pilipinas sa ICC sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon sa pambabalahura nitong grupo ni Digong dito sa gobyerno ni Marcos, di ba? Oh. Dahil lang, walang katawa-tawa lang siya. Yannick Ordobes, shout out. Diyan siya magaling sa mura, tapos prayer rally palagi, takot naman sa China. O, di ba? Yannick Ordobes, mga sinasabi niya, mamamatay tayo, mga ganito. Bakit alam mo? Eh, nung panahon nga ng Hapon, lumaban tayo eh. Panahon ng Kastila, lumaban tayo eh, o, di ba? Eh, ngayon, ang daming gustong tumulong sa atin, tayo mo lumaban, di ba? Pagaguan ano to. Jaime Villapando, shout out. Ang demonyong sindikato ng Pilipinas, Digong, Kibulok. Sara D. Pulong, Baste, Bongo, Bato de la Rosa, Tolentino, Cynthia Villar, Robin Padilla, Roque, Panelo, Amy Marcos, at mga bobong DDS, sabi. Si Jaime Villapando, alam to ah. Jaime Villapando ulit oh. Nangingilabot daw si BBM sa ginawa ni Digong. Eh di mangilabot, di mangilabot ka na lang. Total, ang tagal-tagal ka nang binababoy ni Digong. Magpababoy ka na lang habang buhay. Gago ka naman eh. Galit si Jaime. Mainit. O totoo nga eh. Sino ba? Ay nako, His Excellency. Binababoy ka na ng sobrang lahat, pati pamilya mo, binaboy na eh. Alin tayo mo nito? Tay, mukhang bata ang mukha niyan. Pero totoo lang, bulok ang pagkatao niyan. Malamang pinagsawaan na yan ni Rapist at Kibulok. Kibulok. Ang malamang may sakit na yan. At ang ari lost thread na. Kakabusit ang pagmumukha ng babae na yan. Sarap sampalin ang mukha niyan. Kapal ng foundation ang mukha niyan. O, diba? Si Praise the Father. Gago. Ladies Anita ulit. Sir, okay. Hindi lang pokpok. Isang termino ay burak. Burika. Alin tayo ulit to. Pag nilagyan ng patong na pera sa ulo niyan, na rapist na Kibuloy, madaming magkaka-interest sa pera. Kaya may posibleng madali yang mahuli. At pati ang mga alipores niyan, pag nasilaw sa pera, mismong alipores niyan ang totoo kung saan yan, magtuturo kung saan yan, di ba? Oh. Ang problema, meron pa siya mga kasama ulit eh. Doon sa binabang non-bailable offense niya eh. O, di ba? Meron pang 5. Hindi lang siya ang dapat hulihin. Yung 5 din, dapat hulihin ulit yun. Kadamay niya yun, hindi lang naman siya eh. Di ba? Eh wala, siya lang hinahanap eh. Bakit yung 5? Nagpiyansa sila, di ba? Eh pero ito panibagong kaso, non-bailable daw sabi. O bakit? O, di ba? Alberto Olaero, Karoke, si Digong Duterte, matalino pa sa Karoke, si Digong Duterte, matalino pa sa matching kasi si Digong, kamukha niya si King Kong, si Kibuloy, murit buwang. Karoke, sabi niya. Murit, kapampangan yata yan, Brena. Alin tayo mo. Hoy, BBM, gising. Sampulan mo na ng malaki para magising sa katotohanan na hindi na siya ang presidente. Kaya kala niya kasi siya pa ang presidente, kaya gusto siya pa ang masusunod. Totoo. David Allen Mendoza, oh. Si Digong ang idiot at stupid po, Karoks.
Manduduro lang yan. Di naman kailangang marunong ka pa para makilatis mo ang isang tao. Totoo. Pagka ganyang tae, este tao, ang kausap mo, lumayo ka na agad. Walang kwentang kausap. Bully lang yan si Digong. Pero kapag kumasa ang binubuli niya, tiklop naman. Oh, di ba? Di ba kay Waldy Carbonell nga, di siya lumaban. Diba? Lily Chang, shout out. Hayaan mo na silang magpatayan. Astang sindikato naman, mga yan. Lahat sila pabigat sa bayan. Mag-oonsihan yan. Alam mong hindi padidihado ang isa't isa sa partihan. Totoo yan, Lily Chang. Joaquin Mesa Jr., shout out. Klaro masyado, lulong sa drogang animal na yan. Akala yata bright siya. Yun ang pinakamabigat nun eh. Joaquin eh. Ang akala niya, bright siya. Oh, hindi niya alam, nakakablap lang siya. Oh, di ba? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Grabe talagang magpaikot-ikot sa mga issue ng bayan itong si Duterte. Tulad dyan sa West Philippine Sea at Kibuloy cases. Ang laking epekto nito sa administrasyon ni PBBM. Hindi dapat ipagwalang bahala ito ng kasalukuyang administrasyon. PBBM, tandaan mo, nasa ibabaw ka ng gulong. Baka dumating ang oras, ikaw PBBM, ang mapunta sa ilalim. At pagsisisihan mo ito. Totoo yan, Ferdinand San Juan, BBM. Sana makadating sa itong mga vlog na ganito. Federico Mandak, shout out. Itong mga alipore si Digong, wala ding awa sa kanya. Hirap na hirap nang magsalita, pilit pa rin nilang ginagamit para sa sarili nilang ambisyon. Sino ba ngayon ang stupid sa sinasabi niya? Ang liwanag ng paliwanag ni Justice Carpio, ayaw lang talaga ni Dutae na intindihin yung karapatan natin. Si Dutae suko agad, nakakita lang ng mga barko, ng mga incheck. Totoo. Pero kung magsalita siya, nagmamalasakit ako sa mga tao dahil mamamatay kayo, ganyan. Bakit? Incheck hindi ba namamatay? Oh, di ba? Buti kung bulletproof yung incheck. Di ba? Wala talaga eh. Tama sabi ng mga tao, stupido ka talaga. Sa aming AJ, shout out. Karox, gumagamit ng fentanyl yung tao na yan. Kaya walang kwenta. At pag galing tulad ng mga gumagamit dito sa abroad, wasak na ang brain ni Digong. Oh. Jab Alvaro, shout out. Si Duterte ang idiot. Yung ayungin show lang hindi pa alam kung nasaan. Naging presidente daw siya. Totoo, hindi nga raw niya alam eh. Oh, di ba? Alberto Ulaer ulit oh. Karoke, sabi ni Kibuloy, huwag niyong galitin ang appointed son of God. Baka pindutin ko ang vibrator ng sanlibutan. Matakot naman ako. Kaya pala hindi niya mapindot ang vibrator ng sanlibutan. Ninakaw ni Banat Bay ang vibrator ng sanlibutan. Ibinenta niya sa junk shop, Karoke. Wala nang kung ano na ginagawa eh. Nag-hire sila ng mga kaya Banat Bay, kung ano, tagapagtanggol niya. Oo. Siyempre may bayad dyan. Di naman mga siraulo yan para ipagtanggol nila. Yung dating Kibulog na pinagmumura nila yan. Oh, si Kibulog, oo. Inakyat lang sila doon sa Glory Mountain. Butres. Pagbaba, naniniwala na sila kay Kibulog para mga tanga eh. No? Totoo lang. Oo. Pelabot, shout out May balita nga, merong sinusuhulan daw ng cabinet ni BBM si Digonyo para lasunin si BBM. Kaya dapat daw si Lisa Araneta mag-prepare ng food ni BBM para narinig ko yan kay Epi Labrador. O kaya may taga-tikim ng food ni BBM. O, pwede. Shervin Sapeda, my friend, shout out Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Bilinda Magtangog, Sabi ni Tia Delio,
Parusa na po ng langit ang lahat po ng nangyayari na kaguluhan sa buhay po ngayon ng Panginoon ng Davao. Totoo yan. Wala na po talaga siyang lusutan. Meron, friend. Kailangan magagawa sila ng ano. Ang lusot na lang tanging ito, sabi nga ni Secretary Llamas kung maaagaw nila ang gobyerno. Yun. Wala na ibang choice Tuloy natin kay Prince Shervin. Ngayon, ngayon kaya puro pananakot at puro pagbabanta na po pabalik at grabing paninindak ang binabato sa mga kalaban. Pero sa totoo lang, Sir Rox, nanginginig na po tumbong niyan sa takot dahil sumambulat na sa buong kamunduhan ng kanyang pinagkaipit-ipit na lihim. Totoo yan, friend. Na sa buong akala niya, he really owns the earth. Hawak niya lahat ang liig ng walang papalag. Pero the end is near. Huli ka na balbon. Hawak na ng puting palasyo. Lahat, Sir Rox, ang pagkakataon at gintong alas. Kapag yan po nakawala at pinakawalan, baka siya po ang mahulog sa lambat. Totoo yan. Too late to react and magsisiman po siya. Wala na pong pagkakapitan. Tuluyan na po siyang maliligwak sa bangin. Gera patani na po ang ending. Sigurado yan, friend Tia Delica, ha? Sa amin AJ ulit Karox, prueba ito ng manugang ko na gumamit ng fentanyl parang sira ulo. Parang ulul sa drugs. Ito parang ulul sa drugs. Ito sakit sa pagkaputol ng kanyang paa. Friend Shervin ulit Manis Kalawanak, shout out. Brother Elias Isyo, shout out Sabi ni Friend Shervin Isang maling desisyon, Sir Rox. Saan tayo pupulutin? Kaya gamitin po dapat ang tama at matalinong pag-iisip. Matalino po ang matching. Baka siya na naman po ang malamangan at malusutan. Sir Rox, pag yun po ang nangyari, aayaw na po ako sa Zumba. At talagang aayaw na din ako po dito sa Earth. Totoo. Talagis na. Pelabo, shout out. Hindi palmolive, Eno di Pravia gamit niya. Diba? Chupista Bunaaw, shout out sabi niya. Good PM po Kuya Rox at sa mga ka-warriors. Wala na talagang pakialam ang mga Duterte sa mamayang Pilipino. Palibhasa, naibulsa na niya ang kaba ng bayan. Good na po Kuya Rox. Ted, shout out Ted, sabi niya. Pinagtatawan tayo ng mga incheck. Kasalanan niya ng estupidong politiko na nailagay sa pwesto tulad ngayon. Big Can, shout out. Ikaw Dutae, ang stupid. Diba? Wala namang iba Naghahanap lang siya ng stupid siya stupid. Big Can ulit Sira ulo na itong matandang na to. Dapat makulong. Maikulong na ito ni PBBM. Diba? Kaso nga, alaban yan Gusto pa nga niya, ihiwalay na yung Mindanao, di ba? Oo. Talagang malaking sapak no? Chupisto po na ulit Kuya, marami pa po akong gustong sabihin. Kaso, busy lang po. Asko. Ang nasasabi ko lang po, siya ang mas idiot. Totoo. Richard Ramos, shout out. Bobo kasi si Mau Diggs, tuta ng China. Elizabeth Iscareo, good evening, Sir Rox. Nakakasuka na talaga itong digong na ito. Hanip kung makamura. Minumura si PBBM at ng malutong na PI at pati yung dating Supreme Court Justice minumura. Wala nang galang kahit kanino.
Wala nang manners ito. Bakit kaya naging pangulo pa ito ng ating bansa? Tanga ang mga bubutante, naniwala sa pinagngangangak niya. Kakaya bilang Pinoy at ganito kababoy ang naging leader natin. Pinaka-worst president ang Duterte na yan. Talaga, di ba sabi ko? Oo. Mas malala pa dun sa sabi nilang diktador. Totoo lang. Dahil yun, kung magsalita yun, yung Marcos Sr., pinis. Walang mura yun, ang ibang magsalita yun. Matalino yun di ba? Pero ito, itong si Digong na to, ewan ko sa talino nito. Talino to, sa kawalang yan Yun ang totoo. Yun yung sarili niya pamangkin yung Noel Duterte. Pamangkin niyang buo yun ayaw sa kanya. Makulit lang kasi tao katangahan kasi, di ba? Sana madala naman na kayo. Ako talaga hindi ko yung binoto. Ewan ko ba paano nananalo itong mga ganito. Totoo. Di sa Betiskare ulit Dapat na talagang kumilos itong BBM na to. At sumusobra na ang kabastusan at lumalabas na ugali niyang makademonyo para mawala na at tumigil ang bunganga nitong Digong na to. Di ba, Sir Rox? Nabi mo pa. Len Rapolo, shout out Hey Karoke, sana ay okay kayo dyan sa Pinas. Heto lang ang masasabi ko kay Duterte. Yan ang taong walang kaluluwa at walang alam maliban sa magbato ng mga maruruming salita sa mga taong alam niya na wala siyang kalaban-laban sa larangan ng prinsipyo, katalinuhan at paninindigan. Diyan lang siya magaling ang murahin at pagbantaan ang mga taong sumasalungat sa maling gawain niya. Totoo. Duwag yang si Duterte. Matapang lang dahil ginagamitan niya ng pera ang mga kurap na pulis at militar. Mismo. Sa isang pitik, pwedeng mawala din yang si Duterte. Ang last at very strong card ni Marcos ay ang ICC para tumigil na yung kahambugan ni Duterte. Take care, Sir Rox, Karox. Take care, Len Rapolo. Eli, shout out Kaya atat si Digong. Kaya atat si Digong nyo mawala sa pwesto si PBBM para isalba ang sarili sa mga kalokohang pinagagawa. Ang nakakatakot, baka mauwi sa assassination ni PBBM para si Sara ang makaupo at linisin ang mga kasalanan sa bayan. Huwag naman sana mangyari ito, Boss Rox. Totoo. Sinasabi na nga niya, di ba? Dito, tatargetin kita, sabi niya. Talagang malaki. Mami Bear, shout out. Good evening, Sir Rox. Kaya po ginagawa nilang lahat na siraan ang Pangulong Marcos para makapwesto si Inday nang sa ganon matuloy ang kanilang agenda. At the same time ay mapagtakpan ang kanilang mga krimen. Totoo yan. Gagawin nila yan. Sabi nga ni Duterte, sabi nga ni Trillanes, halangang bituka niyan. Oo. Talagang hindi papahuli ng buhay yan. Sabi ni di ba? Ni Trillanes. Totoo yun Tsura lang yan, di ba? Pero tingnan natin kung ano magagawa nitong administrasyon ni Marcos na to. Tuloy natin yung kay Mama Bear. Xerox, akala ko ba atapang si Dugong? Sinabihan lang siya ni Sijing na huwag siyang magkamaling magdala ng materyales sa Sierra Madre ni hindi siya pumalag. Totoo. At isa pa po, matagal na tayong may issue sa China. Pinaglaban ni Ninoy hanggang sa korte sa The Hague. Nagkagera ba? Wala, di ba? Ito si Digong lang ang Taiwan ay mas maliit kumpara sa Pinas, pero ito lumalaban against China. Nagkagera ba? Yun. Palusot lang ni Dugong ang gera-gera na yan. Ang totoo niyan,
kasi si Duterte ay duwag. O, di ba? Totoo yan. Cassandra Daisy, shout out, sabi niya. Takot si Digonggong sa trending na gentleman's agreement, kaya minumura lahat na nag-i-explain sa taong bayan na traidor at gentleman's agreement. Hoy, Impaktong Duterte, manood ka sa newsmaker na American channel sa YouTube. Mismong incheck ang nagsabi na may nag-promise na tanggalin yung barko natin. So, ikaw yun. Dapat bitay ang parusa sa'yo. Impacto ka. Galit si Cassandra Daisy, di ba? Ted, shout out, Ted. Sabi niya. Aroke, sa panghuli lamang paghuli lamang kay Kibuloy, ipinakikita ng mga kapulisan natin, mga NBI, mga militar, na napakahina ng taktika nila. Totoo, kumpara sa paghuli ng Amerika, at alamin kung nasaan noon si Bin Laden. Mas malawak ang pinaghahanapan nila kay Bin Laden. Buong Arabia yata. Samantalang si Kibuloy ay nasa Davao lang, o sabihin ng buong Pilipinas. Tulad ni Bantag, hanggang ngayon wala. Niloloko pa sila ng mga niloloko pa sila ng mga puganting ito dahil nagagawa pa silang lumabas sa SMI channel at nagpapa-interview. Nakakasilaw ba ang paghahanap sa mga tao? Insulto na tayo ng buong mundo dahil sa mga ganitong tao. Wakasan mo na, BBM, maawa ka sa bayan mo. Tudasin mo na ang mga salot na ito. Huwag mong kalilimutan ang mga Duterte. O, di ba? Cat Gray, shout out. Sabi niya. Napahiya na yan si Digong. Kaya pagmumura na lang ang kaya niyang gawin. Wala nang power ang bibig niya kahit ano pang pambibintang ang gawin niya. Tamang hinala lang yang si Digong. Totoo. Shirley J. Sir, shout out. Lahat naman kay Digong stupid. Lahat. Sila lang mag-ama ang the best. Oh, yun. Ang galing ni Shirley J. Sir. Oh, sila lang mag-ama ang matatalino. Oo. Okinawa, Japan. Federico Mandak, shout out. Itong pa-press conference na naman ni Duterte ay isa na namang diversionary tactics nila para mailihis ang atensyon sa paghahanap kay Kibuloy. Pag itong dalawang magkaibigan nato naaresto ng ICC at FBI, tatahimik na tayo at gaganda na ang ekonomiya ng Pilipinas. Sana. Federico Mandak. Arnolfo si Diego, shout out. Sabi niya. Sabi nga ni Percy, kabaliktaran ang mga pinasabi niyan. Kasi siya ang tunay na estupido. Totoo. Al-Ulalia, shout out. Sabi niya. Akala ng gahaman sa pwestong si Digonggong, nasa pwesto pa siya. At akala niya marami pang naniniwala sa kanya, mga nabudol niya. At nag-iingay pa. Pag wala si BBM, dapat nang umaksyon si BBM laban sa paepal na dutaebak na yan. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Roberto Sayat Sr., sabi niya. Si Tandang Diggs, piko na. May hangin pa sa ulo. Naghahabol na ng hininga. Hirap nang magsalita. Magpentanil ka na lang. Kulang ka sa dosage. Puro ka na lang daldal. Di ba pwedeng ikulong yan? Baka makakagat yan. Publicity na lang ang habol niyan. Booking na. Humihirit pa. Niyayari niya ang sarili niyang aso, Sir Roque. Nakakatuwang rambulan na silang dalawa. Sabunutan silang dalawa. Sigurado winner si Roque. Diba? Roberto Sayat Sr. ulit to. Sir Idol, wala bang secret agent si BBM? Dapat mayroon siyang katulad ng tatay niya. Para kung sino man ang magbanta sa kanya, dampot agad.
Tanggalin ang private army ni Mang Kanor. Sunahin ang kampo ni Digong. Si Bato. Pilipitin ang bayag. Bayag niyan. Ha? Pitpitin ang bayag niyan. Pati si Bongo. Alam nila asan si sex molester, Trillanes. Sex molester. Trillanes, kilos agad. Dampot agad. Lahat may asunto sa ICC. God bless. Bossing. Reynaldo Gonzales, shout out. Nakasang oras tayo mga pre, no? Ala nang magandang lumalabas salita kay Digong. Puro masasama na at kasinungalingan. At wala nang pinepuwera. Ang hindi lang niya alam, unti-unti na siya kinakain ng kademonyuhan. Kaya ang Diyos na ang gumagawa ng paraan para maparusahan na siya kaya kamot sariling kaya samot saring sa kaso ang kinakaharap ng mga haharapin pa. Sa lahat ng malapit na sa hukay, siya pa ang nag-aangas. Halip magmuni-muni na sa mga nagawang kasalanan. Siya pa ang nagmamagaling. Pasasaan ka pa naman kay Digong. Meron tayo na presidenteng traidor. Totoo. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang mamayang gabi, baka makaisa pa po tayo, no? Sana naging masaya kayo dito sa vlog na to. Nakaisang oras po tayo mahigit, no, mga friend. God bless. 11:00 po ng tanghali.